Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, pagsasampa ng kasong plunder kay Marcoleta, pinalagan ng INC. Libo-libong miyembro ng INC nagtipon-tipon sa EDSA. Lahat ng unit ng PNP inilagay sa full alert status sa gitna ng kilos protesta. Ilang rallyista arestado, 2 pulis sugata. Mga pasahero ng bus sa Davao de Oro nakalikas habang nilalamon ng apoy. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Tahasang pinalagan ng Iglesia ni Cristo o INC ang anilay pagbaluktot ng batas kaugnay ng planong pagsasampa ng kasong plunder laban kay Senador Rodante Marcoleta. Ayon sa INC, ang biglaang pagtitipon ng libo-libo nilang mga miyembro sa EDSA White Plains sa Quezon City ay pagpapakita ng suporta sa senador matapos i-anunsyo ng ombudsman na maaari siyang maharap sa isang non-bailable na kaso ngayong linggo. Nag-ugat ang reklamo sa hindi pagdedeklara ng natanggap na campaign donations ni Marcoleta mula sa 3 individwa na dinepensahan naman ng INC at sinabing hindi naman ito nagmula sa pondo ng bayan. Samantala, sa huling ulat, higit 12,000 na ang nakiisa sa rally sa EDSA na nagsimula kaninang madaling araw sa kabila ng masamang panahon. Ayon sa INC, pangunahing panawagan ng EDSA rally ang transparency, accountability, hustisya at kapayapaan. Inaasahang magpapatuloy ang demonstrasyon sa mga susunod na oras. Inilagay na ng Philippine National Police o PNP sa full alert status ang lahat ng unit nito upang tiyakin ang seguridad at kaayusan sa isinasagawang rally sa bahagi ng EDSA White Plains ngayong Hunyo at 30. Ayon sa PNP, walang permit ang naturang pagtitipon na nagdulot ng matinding pagsisikip ng daloy ng trapiko dahil sa dami ng mga dumalo. Sa kabila nito, libo-libong pulis ang ipinakalat sa EDSA at sa iba pang lugar na pinagdarausan ng mga demonstrasyon, habang mahigpit na ipinatutupad ng pulisya ang maximum tolerance. Dahil sa kawalan umano ng permit at koordinasyon sa mga otoridad, naapektuhan ang mga motorista at commuter kasunod ng pagdagsa ng libo-libong kalahok at pag-okupa ng mga nakaparadang sasakyan sa ilang bahagi ng EDSA. Ayon naman sa Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, hinarangan din ng EDSA busway gamit ang mga bus. Dahil dito, pansamantalang pinayagang gamitin ng mga sasakyang patungong northbound ang southbound lane ng EDSA. Nagkaroon din ng tensyon sa pagitan ng mga rallyista at mga pulis. Kabilang sa mga naitalang insidente ang pananakit sa isang pulis at pagkaipit ng isa pang pulis sa pagitan ng mga bus na may kaugnayan sa kilos protesta. Sa pinakahuling ulat, 5 individual na ang naaresto ng mga otoridad. Isang lalaking pasahero ang maituturing na bayani matapos paulit-ulit na tulungang makalabas ang kapwa niya mga sakay nang masunog ang isang Davao Metro Shuttle bus sa Maharlika Highway, Barangay Tuburan, Mawab, Davao de Oro, bandang alas 5 ng hapon noong Hunyo 29, Lunes. Biyaheng Compostela, Davao de Oro, mula Tagum City, Davao del Norte ang bus nang mangyari ang sunog. Dahil sa mabilis na pagkalat ng usok, napilitang dumaan sa mga bintana ang mga pasahero upang makaligtas. Agad namang rumesponde ang Bureau of Fire Protection o BFP at mga sundalo ng 10th Infantry Division upang maapula ang sunog at masiguro ang lugar. Kinumpirma ng pulisya na walang nasawi o nasugata. Patuloy pang iniimbestigahan ng mga otoridad ang sanhi ng insidente. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renzel Lenon, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.